Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Bago ko umpisahan ang aking liham, ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang gabi. Lalo na sa iyo, Papa Dudut. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Simula noong 2017 pa, naabutan ko pa nga ang kauna-unahang episode na binasa ninyo noon. Kaya nga, masasabi kong isa akong certified na ka-online at ang aking kwento ay hindi love story. Ito ay kwento ng isang ordinaryong kasambahay na tulad ko. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Myra, taga Ilocos Norte at kasalukuyang may asawa at may 3 anak. At sisimulan ko na lamang ang kwento ko. Noong 16 anyos pa ako, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. At sa mura kong edad ay natuto na akong maghanap buhay para makatulong sa aking pamilya. Ngunit hindi ako sinwerte noon sa trabaho dahil madalas akong nasisibak at yon ang nagbigay ng matinding problema. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Ano bang pinapagawa sa iyo ng mga naging amo mo? At hindi ka nakakatagal sa trabaho mo? Nag-aalalang tanong sa akin ang aking ina. Marami po, lahat po ng mabibigat na mga gawain. At saka, hindi po ako nawawalan ng gawain. Kaya nga po, pagod na pagod po ako, paliwanag ko sa kanya. Hindi kita masisisi kung mabilis kang mapagod sa mga mabibigat na mga gawain. Masyado ka pa kasing bata para magtrabaho. Ano naman ang sabi ng agency? Pagkatapos kang masibak ng amo mo? Tanong niya. Agad ko namang dinitalya ang lahat. Bago po umuwi dito, dumaan po muna ako sa agency. Ayun, sinabi ko nga po na nagpaalam na po ako na aalis sa amo ko, wika ko. Minamaltrato ka ba nila? Concerned na tanong ni mama sa akin. Hindi naman po nila ako minamaltrato, kaso talagang mahirap po yang mga pinapagawa nila sa akin. Kahit po gawa pa lalaki, pinapagawa po nila sa akin. Kwento ko. Kaya mabuti na rin po at wala na ako sa kanila. Myra, kung hindi mo talaga kayang magtrabaho, mabuti sigurong tumigil ka na lang muna. Suhay ni Aling Pasita sa akin. Kung titigil po ako sa trabaho, paano po ako makakatulong sa inyo, inay? Sagot ko naman sa kanya. Hindi ka kasi nakakatagal sa mga nagiging amo mo Pinakamatagal na yata yung 2 buwan, hindi ba? Nagtataka sa'yo yung agency mo. Baka kung palagi kang ganyan, hindi ka na nila hanapan ng trabaho, ang sabi pa ni Aling Pasita. Huminga naman ako ng malalim bago muling nagsalita, Papa Dudut. Nagkataon lang po siguro na hindi lang po ako hiyang sa mga naging amo ko. Kaya hindi po ako tumatagal. Pero inay, hindi pa rin po ako titigil sa trabaho ko. Baka hindi ka hiyang sa pagiging kasambahay. Kung gusto mo, magtinda ka na lang sa palengke o di kaya sa fast food chain. Minungkahi niya sa akin. Inay, hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa na mahahanap ko yung tamang amo para sa akin. At saka po, inay, yun lang po kasi yung alam kong trabaho. Wala naman po kasi ako natapos Malungkot kong tugon sa kanya. Kung may trabaho lang ako na sapat ang kita, hindi kita pagtatrabahuhin. Pasensya ka na, Myra. Malungkot na sabi sa akin ni Aling Pasita. Pagkatapos ay inakbayan niya ako at inalok. Parang kinurot noon ang puso ko nang makita kong tila nasasaktan si Aling Pasita sa sitwasyon namin. Gusto ko sanang pag-aralin ka. Pero kahit na anong gawin namin, hindi na namin kaya. Nahihiya kami sa inyong magkakapatid.
Sa totoo lang ay nanghihinayang ako sa iyo. Kasi third year high school ka na. Kaso wala kaming maibibigay sa iyo na pera na pambili mo ng uniforme at gamit sa eskwelahan. Wala din kaming maipapa sa iyo. Sapat lang talaga sa pagkain natin sa araw-araw. Yung perang kinikita namin. Ang nanay mo, patawarin mo kami anak, naiiyak niyang wika sa akin. Inay, wala po kayong kasalanan. Ang nangyayari po sa pamilya natin ay pagsubok po ito sa atin, inay. Huwag po tayong sumuko. Harapin natin ito. Inay, alam naman po ng mga kapatid ko ang sitwasyon. Alam kong nauunawaan po nila kayo. Nauunawaan ko po kayo. Pagpapalakas ko naman ng loob sa aking ina. Salamat Myra. Pagkatapos noon ay pinilit ni Aling Pasita na ngumiti sa akin. Inay, pinapangako ko po, pagbubutihan ko na po ang trabaho ko. At kahit na mahirap pa po yung gawain, hindi na po ako basta-basta susuko. Tutulungan ko po kayo na makaahon tayo sa hirap. Paniniguro ko naman sa kanya, Papa Dudut. Nag-decide akong mamasukan noon bilang kasambahay. Dahil yun lang ang trabahong akma sa natapos ko. Pero aaminin ko na hindi naging madali sa akin ang maging kasambahay. Maraming hirap ang dinanas ko noon. Matinding kalaban ko noon ay ang pagod. Pero dahil sa bata pa lamang ako noon, kung kaya't hindi ako nakakatagal. Minsan tuloy ay naisip ko na baka hindi para sa akin ang maging isang kasambahay. Pero Papa Dudut, sa tuwing naiisip ko ang aking pamilya at ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral, ay natututo akong magtiis sa hirap ng pagtatrabaho. Samantala, hindi naman ako pinabayaan noon ng Diyos dahil binigay din niya sa akin ang mga among mababait. Kung kaya't nakatagal na ako sa aking trabaho. Mabilis kang magtrabaho ha. Yan ang gusto ko sa isang kasambahay. Siya nga pala, magpahinga ka na. Sina Judith at Inday na ang bahala. Mamayang tanghalian. Puri naman sa akin ang amo kong babae. Sige po ma'am, magalang kong sagot sa kanya. Bago ko makalimutan, heto na pala yung sweldo mo. Wika sa akin ni Aling Vicky. Sabay abot sa akin ng pera. Naku salamat po. Natuwa naman ako nang mahawakan ko yung sweldong pinaghirapan ko. Dinagdagan ko na yan. Kasi satisfied naman ako sa trabaho mo. Masipag ka. Kaya dapat lang talaga na binibigyan ka ng incentive. Inform pa niya sa akin. May mauuwi na po ako sa mga magulang ko sa probinsya. Natutuwa kong sabi sa aking sarili. Basta ipagpatuloy mo lang. Yung kasipagan mo, payo pa sa akin. Ang mabait kong amo, Papa Dudut. Tama ang aking iniisip noon na magtatagal ako sa amo kong yon. Mayaman, mabait at higit sa lahat ay makadiyos. Sa Corinthian Gardens, Quezon City, sila nakatira. Habang naroon ay laba at plansa ang aking trabaho doon. At dahil sa mayaman sila, kaya 4 kaming kasambahay na naninilbihan doon, Papa Dudut. Naging masaya naman ako sa aking trabaho at labis na natutuwa ang aking mga magulang dahil malaking pera ang naipapadala ko sa kanila sa probinsya. Kaya nasabi ko sa sarili ko na ingatan ko at pagbusubutihan ko ang aking trabaho. Dahil minsan lang dumating ang swerte sa buhay ng isang tao. Sa kabilang banda, agad ko namang nakasundo ang mga kapwa ko kasamahan. Dahil puro din sila Bisaya. Pagkatapos ko naman sa nakatokang trabaho sa akin, ay tinutulungan ko naman ang kusinera namin na magluto
Papa Dudut. Malaki ang pasahod ng mga amo ko. Kaya malaki noon ang naiuuwi kong pera para sa mga magulang ko at mga kapatid ko sa probinsya. Pero sa paglipas ng panahon ay nabigyan din ako ng pagsubok ng tadhana. Nagkasakit ako at halos hindi na ako makapagtrabaho. Naunawaan naman yon ang mga amo ko at sumisweldo pa rin ako kahit na may sakit ako at hindi makapagtrabaho. Sila din ang gumagastos noon sa mga gamot ko, Papa Dudut. Masasabi ko talaga na swerte sa akin ang mga amo ko. Samantala, isang gabi, parang lalong lumala ang aking sakit. Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Aling Vicky. Medyo giniginaw po ako at saka sumasakit po ang buong katawan ko. Pero nagpapalakas po ako, ma'am. Sagot ko naman sa aking amo. Nakausap ko na yung doktor na tumitingin sa iyo kahapon. Lumabas sa resulta na may pneumonia ka. Sabi naman ng boss kong si Mang Rico. Nagulat ako sa aking narinig. Talaga po? Kaya heto, binilhan ka namin ng gamot para gumaling ka. Wika naman sa akin ni Aling Vicky. Pagkatapos noon ay tinulungan ako ni Dolly na makabangon para uminom ng isang tableta. Baka lumala yung sakit mo. Magbakasyon ka na lang muna. Kaya umuwi ka sa probinsya ninyo para makapagpahinga ka. Yon ang naging suhestyon ni Mang Rico sa akin. Nalungkot naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Gustuhin ko mang tumutol dahil napamahal na ako sa aking trabaho. Ay aminado akong lumalala na ang sakit ko. Kami na muna ang bahala dito. Bumalik ka na lang kapag magaling ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin tatanggalin sa trabaho mo. Yan naman ang assurance ni Aling Vicky sa akin. Sige po, sa huli ay wala akong nagawa kundi ang pumayag na lamang sa gusto nila. Bukas-bukas na ihatid mo si Myra sa probinsya ninyo. Ako nang bahala sa pamasahe ninyo. At ikaw, Dolly, dadagdagan ko ang pamasahe mo para makabalik ka kaagad dito. Utos ni Mang Rico sa aking kasamahan. Ikaw na mag-impake ng mga gamit ni Myra pa uwi. Utos naman ni Aling Vicky kay Dolly. Tumango na lamang si Dolly bilang sagot. Ikaw naman, Myra, ibibigay ko na sayo ang advance at ang sweldo mo. Kompleto yung ibibigay ko sayo. Dadagdagan ko pa yon. Bale, yun na ang tulong namin ni Mang Rico sayo. Inform naman ng amo kong babae sa akin. Basta, kung okay ka na, ay tumawag ka lang dito sa bahay namin. At bibigyan kita ng pamasahe para makabalik ka ulit dito. Ang sabi pa niya sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos noon, ay napilitan akong umuwi na sa amin. Ayaw ko mang umuwi. Pero wala na akong mapagpipilian noon nang hinayang ako. Kasi okay na sana ang trabaho ko. Pero dahil sa kapabayaan ko sa sarili ko, kung kaya't nangyari yon, pag-uwi ko sa probinsya ay nagpagaling talaga ako. Sinumpa ko talaga sa sarili ko noon na oras na gumaling ako ay babalik ulit ako sa mga amo ko. Sayang din kasi yon. Minsan lang kasi dumating ang swerte. At para sa akin ay sila ang swerteng ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya't hindi ko sasayangin yon, Papa Dudut. Sinikap kong magpagaling noon sa sakit kong pneumonia. At sa awa naman ng Diyos ay hindi niya ako pinabayaan. Gumaling din kaagad ako. Pero dumating ang isang opportunity na matagal ko nang pinapangarap, ang makapagpatuloy sa pag-aaral. Noong mga panahong yon ay malaki na noon ang naipon ko. Bukod sa
Handa namang tumulong sa akin ang mga magulang ko na pag-aralin ako. Kaya nag-decide muna akong mag-aral bago ko ipagpatuloy ang paninilbihan sa mga amo ko sa Maynila, Papa Dudut. At nagpa-enroll ako kaagad sa eskwelahan sa edad na 18 ay third year high school pa lamang ako. Naisip ko noon na napag-iwanan na ako ng aking mga kabatch. Pero sinikap ko pa rin na makapagtapos sa aking pag-aaral sa high school. At heto, nagtagumpay naman ako. Aling Shoni, salamat po sa inyo ni Inay ha. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi ko matatapos ang high school. Ang sabi ko sa aking tiyahin na tumulong sa akin na magpaaral. Wala yon. Maliit na bagay lang yung tinulong namin sa'yo. O nga pala, pagkatapos mong mag-aral, ano na ang plano mo? Tanong naman sa akin ni Aling Shoni. Babalik po ako ng Maynila para maghanap ulit ng trabaho. Yun naman ang sagot ko. Bakit hindi ka bumalik? Doon sa amo ninyo ni Dolly? Suhay naman niya sa akin. Gusto ko po sanang bumalik. Kaso baka nagalit na sila sa akin. Kasi hindi na po ako bumalik pagkatapos kong gumaling. Sayon, yun naman ang pangamba ko. Bakit naman sila magagalit sa'yo? Sabihin mo na nag-aral ka. Sigurado ako na mauunawaan ka nila. Pangungumbinsi naman niya sa akin. Kung sa bagay po, baka tanggapin po nila ulit ako. Yun, kung may bakante, sabi ko na lamang sa aking tiyahin. Bakit hindi mo ulit tawagan yung dati mong amo? Subukan mong mangumusta. Wala namang masama kung makikibalita ka sa kanila. Malay mo, tanggapin ka nila ulit May trabaho ka na ulit pagkatapos mong mag-aral. Malay mo, makapag-ipon ka pa. Para may pangkolehiyo ka. Paliwanag pa ni Aling Shoni sa akin. Sige po Aling Shoni. Tatawagan ko po yung mga amo ko. Mangungumusta po ako. Pagsang-ayon ko. Pagkatapos noon ay wala akong inaksayang panahon. At sinunod ko ang payo sa akin ni Aling Shoni. Tinawagan ko ang dati kong mga amo. O kumusta na? Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na bumalik dito? 1 taon kang nawala ha? Kumusta sa akin ni Mang Rico? Sir, pasensya na po ha. Kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos, malungkot at nahihiya kong sabi sa kanya. Oo nga sinabi lang sa akin ni Dolly na hindi ka na muna babalik dito Teka, balita ko kay Dali. Nagpatuloy ka raw sa pag-aaral? Gusto niyang linawin ang kanyang nabalitaan. Opo, sir. Ang totoo po niyan ay gagraduate na po ako sa susunod na buwan. Masaya ko namang kwento sa kanya. Naku, congratulations. Congratulations in advance. Bati sa akin ng aking amo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami nagtatampo sa'yo. Sabi pa niya sa akin. Naku, salamat po sir. Natutuwang sabi ko nang marinig ko yon. Sabihan mo kami ni Aling Vicky kung babalik ka na. Papadalhan ka namin ng pamasahe papunta rito sa Maynila. Bilin pa ni Mang Rico sa akin, Papa Dudut. Pagka-graduate ko ay agad akong bumalik sa mga amo ko. Muli akong nagtrabaho sa kanila. At sa pagkakataong iyon ay pinagbutihan ko palalo ang trabaho ko. Natuwa naman ako sa aking mga amo. At noon ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Samantala, isang araw ay isinama ako ng mga amo ko sa mall para mag-grocery. Ano bang plano natin ngayon ha, Aling Vicky? Ano bang lulutuin mo? Mamayang tanghalian at hapunan? Narinig kong tanong ni Mang Rico sa kanyang asawa. Balak ko sanang magpansit at sinigang na hipon. Naman mamayang hapunan, sagot ni Aling Vicky sa asawa niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin.
Ikaw Myra, marunong ka bang magluto ng pansit at sinigang na hipon? Tanong niya. Opo ma'am, marunong po akong magluto ng pansit, yung sinigang na hipon po. Medyo ang madalas ko po kasing lutuin noon sinigang na baboy. Magalang na sagot ko naman sa aking amo. Pagkatapos noon ay bumili na kami ng mga grocery items tulad ng mga gulay, karne at seafoods. Nakakagulat dahil 3 malalaking grocery carts ang tulak-tulak namin at lahat yon ay malapit nang mapuno. Nga pala, wala pa pala kaming regalo sa iyo noong graduate ka ng high school last week, wika ni Aling Vicky sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa. Naku Mang Rico, ibili natin siya ng regalo. Naku, nakakahiya naman po, sabi ko sa kanila. Ano ka ba, wala yun. Gusto ka lang namin mabigyan ng regalo sa tagumpay na nakamit mo. At saka matagal ka na nagtatrabaho sa amin bilang kasambahay. Kaya dapat lang nabatiin ka namin, wika ni Aling Vicky sa akin. Mamaya, dadaan tayo sa tindahan ng mga damit. Ibibili kita ng mga bagong damit ha. Kami na ang bahala ni Mang Rico sa pera, sabi niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po, masipag ka kasi. Marami ka na rin nagawang kabutihan sa amin. At saka, natatandaan mo yung perang sinauli mo sa akin? Dahil sa pagiging tapat mo, dapat lang nabigyan ka namin ng incentive, wika naman ni Mang Rico sa akin. Ako, maraming salamat po talaga, Sir Mang Rico, Ma'am Aling Vicky. Puro kasiyahan ang laman ng puso ko noong mga sandaling yon. Dahil nakatagpo po ako ng mga among makatao at sobrang mababait. Samantala, bukod sa pagbili sa akin ng mga damit at maraming pabor pa na ibinigay nila Mang Rico at Aling Vicky sa akin. Tulad na lamang noong ipinasok ni Mang Rico ang mga kapatid kong lalaki sa pag-aari nilang factory ng semento at paints. Tinulungan din nila kami na ipaayos ang aming bahay sa probinsya. Kaya nga papadudot, masasabi kong 2 in a million talaga ang mga amo ko. Kaya naman, sinikap ko talaga na suklian yon ng kasipagan. Pero hindi ko inaasahan na darating ang panahon na susubukin ng tadhana ang loyalty ko sa mga amo ko. Isang araw ay napagdesisyonan ng mga amo ko na ako ang pansamantalang kapalit ng tagapagluto doon sa isa nilang bahay sa Novaliches. Pumayag naman ako, pero pagdating ko doon ay hindi ko nagustuhan ang trato sa akin. Ang tatay ng amo kong babae na doon nakatira ay pinagmamalupitan nila ako at nilalait kapag nagkakamali ako sa trabaho. Pero isang gabi ay nangyari ang isang hindi inaasahan. Pinasok na ako ng amo kong matanda sa aking kwarto at pinagtangkaan niya akong gahasain. Siyempre, nanlaban ako. At dahil sa matanda na siya, ay hindi siya nakalaban sa akin. Nasipa ko siya na siyang naging dahilan para matumba siya at mauntog. Kung saan ay pumutok noon ang kanyang noo. Agad naman akong humingi ng tulong noon at nadala agad sa ospital ang ama ni Aling Vicky at ayon ligtas naman siya. Pero doon na nagsimula ang katapusan ng tinatamasa kong kabaitan mula sa aking mga amo. Nagsinungaling ang ama ni Aling Vicky na kaya siya nadapa at nauntog ay dahil sinipa ko siya. Nang mahuli daw niya akong nagnanakaw ng mga gamit sa bahay. Taliwas sa totoong nangyari na pinagtangka niya akong gahasain. Nag-explain naman ako
kay Aling Vicky at Mang Rico ng side ko. Pero ininsist talaga ng matandang yon na isa raw akong magnanakaw at lumaki raw ang ulo ko dahil sa magandang pakikitungo sa akin ng mag-asawang amo ko. Sa kasamaang palad, tila mas pinaniwalaan ni Aling Vicky ang kanyang ama. Dahil doon ay lumayas ako sa bahay ng basta-basta at hindi na ako nagpaalam sa mga amo ko. Samantala, nagulat ang mga kapatid ko at mga kamag-anak ko nang bumalik ako ng probinsya. Doon ko kinuwento sa kanila ang lahat. Siyempre, nalungkot din ako. Kasi napamahal na sa akin ang mga amo ko. Pero sa tuwing naaalala ko yung tangkang panggagahasa sa akin ng tatay ni Aling Vicky, ay naiiyak ako sa galit. Sa kabilang banda, pagkalipas ng 3 months, ay tumawag sa akin si Aling Vicky at humingi ng sorry sa akin kung hindi niya ako pinaniwalaan sa sumbong ko noon sa papa niya. Ayon naman kay Dolly, ay nahuli daw ni Aling Vicky ang ama niya na pinagtatangkaang gahasain ang bagong hired nilang kasambahay. Kaya ganon na lamang ang paghingi ng sorry sa akin ng amo kong babae. Ibinalita rin sa akin ni Dolly na namatay na ang matandang rapist matapos makulong ng 2 linggo sa selda. Samantala, inaya naman ako ni Mang Rico na bumalik sa kanila. Pero nagpasya na rin akong wag nang bumalik pa. Siguro dahil sa nagpasya na akong magpatuloy noon sa pag-aaral. Sinubukan kong magkolehiyo pero 1 taon lang ako pumasok dahil sa laki ng tuition fee. Kaya sa huli, muli na naman akong naghanap ng trabaho bilang kasambahay, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay kung sino-sino na ang naging amo ko. At sa pagkakataong iyon ay mas pinag-igihan ko pa ang pagtatrabaho ko. Pero aaminin kong wala pa rin ang makakapantay sa mga amo ko na tumulong sa akin. Minsan nga ay pumapasok din sa isipan ko na mukhang mali ang naging desisyon ko na hindi na bumalik pa. May nagsasabi sa isipan ko na kung bumalik sana ako ay tatanggapin ulit nila ako. Pero hindi ko na yun nagawa dahil nakapag-asawa na ako kinalaunan at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay okay na rin ang buhay ko at ng pamilya ko. May maayos na rin po akong trabaho. Pagkatapos ko kasing magkasambahay ay sinubukan kong pumasok bilang cashier sa isang mall at natanggap naman ako. Masaya na rin po ako ngayon. Kahit na hindi natupad ang pangarap ko na makapag-aral ng kolehiyo, ipapaubaya ko na lamang sa mga anak ko ang pangarap kong yon. At yon ay ang mapagtapos ko sila. Kaya nga heto, todo kayod kami ng asawa ko para maibigay ko sa mga anak ko ang pangarap na hindi ko minsan nakamtan sa buhay ko, Papa Dudut. Heto lamang ang kwentong maibabahagi ko. Simple lamang, ngunit sana ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon. Muli, maraming salamat po sa inyo dahil nagkaroon ng mga kasambahay na tulad ko ng libangan habang nasa trabaho. Hanggang sa muli, God bless at more power. Lubos na gumagalang, Myra.